Nalagay sa balag ng alanganin ang kinabukasan ng China dahil sa isang matinding broadcast incident na inihasik ng isang nangungunang financial journalist sa China habang nasa isang live stream. Ang dahilan ay nakakagulanting, sinasabing inihayag niya sa kanyang live broadcast ang mga nakita niyang tunay na kalagayan sa Pilipinas kung saan siya nag-interview at ikinumpara ito sa kasalukuyang sitwasyon sa China. Pagkatapos ng broadcast, nagalit ang mga netizen sa China at kumalat ng mabilis ang video sa iba't ibang media at social networking sites. Kahit nagtanggal na ng mga kopya ang mga autoridad, patuloy itong kumakalat sa pamamagitan ng VPN at tila hindi na kayang itago ng gobyerno ng China ang kanilang pagkagulat. Nagmadali silang ayusin ang gulo. Ang veteranong mamamahayag na ito ay matagal nang nagpapahayag na ang Pilipinas ay isang lugar na humihina. Ano ba talaga ang nakita niya sa Pilipinas at nagawa niya iyon? Ano ang nakakagulat na katotohanang nasaksihan niya? Bago tayo magpatuloy, kung maaari niyo sanang pindutin ang like button, magiging malaking suporta ito para sa amin upang makagawa pa ng mga nakaka-interes na nilalaman. Ngayon, aalamin natin ang buong kuwento ng insidenteng ito na nagpagalaw sa buong China. Ako si Long Ba Wang, isang financial journalist sa Huaxia Economic Times. Nagtrabaho ako sa Beijing headquarters sa loob ng 10 taon at ang trabaho ko ay pag-aralan ang ekonomiya ng Pilipinas. Hindi ito mahirap dahil ang Pilipinas ay isang bansang humihina. Hindi na makakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas at hindi na makakahabol sa agwat nito sa China. Iyan ang sinabi ko sa pambansang live broadcast noong nakaraang linggo. Pagkatapos ng broadcast, libu-libong post ang umusbong sa social media na nag-quote sa aking mga salita. Tuwang-tuwa ang mga mamamayan ng China sa aking matinding pagsusuri sa ekonomiya ng Pilipinas. Pagbalik ko sa opisina, tinawag ako ni Editor-in-Chief Xin Jiahao. Karaniwan, tinatawag niya ako para purihin, ngunit iba ang ekspresyon niya ngayon. Bawang, napanood ko ang broadcast. Mahusay, sabi niya. Salamat, Editor-in-Chief. Umiling-iling si Editor-in-Chief Xin, tinitigan ako. Pero, nakapunta ka na ba sa Pilipinas? Nagulat ako sa tanong. Hindi pa. Sapat na ang pag-aaral ng data para magbigay ng hatol. Nagsasalita ang mga numero. Ngumiti ang Editor-in-Chief at nagtulak ng isang dokumento sa mesa. Pumunta ka sa Pilipinas at mag-interview ka. Siguraduhin mo kung totoo ang mga sinabi ko. Binuksan ko ang dokumento. Ito ay isang ticket patungong Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Ang nakakagulat, bukas na ang alis. Biglaan naman ata? Para sa magandang report, kailangan nating magtiis sa biglaang business trip. Si Xiao Wei sana ang pupunta pero nagkaroon siya ng emergency. Mas maganda kung ikaw ang papalit sa kanya. Ito na ang pagkakataon. Sa personal na pagbisita sa Pilipinas at pagsaksihan ang paghina nito, mas makakagawa ka ng mas matalas na report. Tumango ako. Pupunta ako. Ako mismo ang titingin sa tunay na kalagayan ng Pilipinas. Nang gabing iyon, nagpost ako ng maikling mensahe sa WeChat. Magsisimula ako sa field interview sa Pilipinas simula bukas. Lubusan kong ilalantad ang tunay na kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Abangan, kaagad na dumagsa ang mga komento. Reporter Long, nagtitiwala kami sa iyo. Kumuha ka ng maraming larawan para makita namin kung gaano kahina ang Pilipinas. Ipakita mo sa kanila ang kadakilaan ng China. Habang nag-iimpake, nasa isip ko na ang headline ng report sa pinangyarihan ng pagbagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Nasaksihan ang kalidad ng mga mamamayan ng isang nabigong bansa. Natulog ako nang may pag-iisip na manlalait sa Pilipinas. Pagkagising ko, nagtungo ako sa airport ng may kumpiyansa. Sumakay ako sa eroplano. Hindi ko alam noon na ang biyaheng ito ay lubusang magbabago sa aking buhay. Dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Ang unang impresyon ko pagbaba ng eroplano ay nakakagulat. Napakalinis ng airport. Naglakad ako papunta sa immigration at di tulad ng inaasahan ko, natapos ito sa loob lamang ng 5 minuto.
Kahit nagulat, pinilit kong maging kalmado. Kung ako'y gagalawin ng maliliit na bagay, mawawala ang aking objectivity. Sumakay ako sa taxi. Ngumiti ang driver at sinabing, "Magandang araw. Galing po ba kayo sa mainland?" Nagsasalita siya ng standard Mandarin. Nagmamadali akong tumingin sa kanya. "Oo, magandang araw. Welcome po sa Pilipinas. Marami pong masasarap na pagkain dito," sabi niya. Umakyat ang taxi sa expressway. Nakita ko ang tanawin sa labas ng bintana. Malinis ang kalsada at maayos ang takbo ng mga sasakyan. Ito ba ang humihina na bansa? Malinis ang kalsada at maayos ang traffic? Tanong ko sa sarili. Pagkatapos mag-check-in sa hotel, naglakad ako papunta sa Makati, ang shopping district. Puno ng tao ang kalye. Nakatayo ang mga tindahan ng mga kilalang global brands, Louis Vuitton, Chanel, Gucci. Puno ng tao ang mga tindahan. Walang bakas ng paghina. Pumasok ako sa isang cosmetic store. Magiliw akong binati ng sales staff sa Mandarin. Napakagaling ng serbisyo. Paglabas ko, nagulo ang isip ko. May profesional at magalang na sales staff, isang masiglang kultura ng pagkonsumo at maayos na kapaligiran ng lungsod. Ang eksenang ito ay malayo sa inaasahan kong itsura ng isang humihinang bansa. Ang restaurant na pinuntahan ko para sa hapunan ay upscale at halos puno. Karamihan sa mga tao ay mukhang mga business person. Walang pakiramdam ng paghina. Habang pabalik sa hotel, gulo ang isip ko. Kahit masyadong maaga para magbigay ng konklusyon, sa loob lamang ng isang araw, lahat ng nakita ko sa unang araw ay taliwas sa inaasahan ko. Magsisimula na ang formal na interview bukas. Sigurado akong makikita ko ang mga kahinaan ng ekonomiya ng Pilipinas. Ganoon natapos ang unang araw ko. Maaga akong gumising at nagtungo sa una kong i-interviewin, ang Pinoy startup company na Talino Tech. Sinasabing ito ay isang umuusbong na kumpanya na nagbibigay ng AI-based translation services. Nauna kong naisip na hindi ito magiging big deal kumpara sa malalaking IT companies ng China. Ang headquarters ng Talino Tech ay nasa 15th floor ng isang office building sa Bonifacio Global City. Pagbukas ng elevator doors, nakita ko ang mga kabataang empleyado na abala sa paggalaw. Nakakaakit ang open office structure. Magandang araw, Reporter Long. Maligayang pagdating, bati ni CEO Chen Jianxiong. Mukha siyang nasa 35 taong gulang. Salamat sa inyong interes sa Pinoy startup. Umaasa kaming makapasok din sa mainland market balang araw. Nang may bahagyang panunuya, nagtanong ako, hindi ba mahirap makapag-operate ang Talino Tech nang walang suporta ng gobyerno? Tumawa si CEO Chen. Ganoon po ba ang tingin ninyo? Kami ay nag-target ng global market simula pa lang, hindi lang ang mainland. Sa katunayan, 70% ng aming kita ay galing sa ibang bansa. Ang data na ipinakita niya sa akin ay nakakagulat. Pero, hindi kaya isa lang itong special case para sa Talino Tech? Suriin niyo po mismo. May activity ang Startup Alliance mamayang hapon. Gusto niyo po bang sumama? Tinanggap ko ang alok ni CEO Chen. Pagdating namin sa venue, daan-daang startup companies ang nagtayo ng booth. Ang nakakagulat, marami sa mga kumpanya ang nakikipag-usap sa mga foreign investors. Ito po si Mr. Smith, isang venture capitalist mula sa US. Ipinakilala ni CEO Chen ang isang dayuhan. Napakasigla ng startup ecosystem sa Pilipinas, lalo na sa AI at biotech. Ito ay world-class, sabi ng American investor. Ang ganitong uri ng pagtingin ay lubusang iba sa imahe ng Pilipinas na alam ko. Pagkatapos ng event, naghapunan kami ni CEO Chen at prangka kong tinanong siya, talaga bang maayos ang lahat ng startup companies sa Pilipinas o swerte lang ngayon at nakita ko lang ang mga matagumpay? Seryosong sumagot si CEO Chen. Natural, marami ring nabibigong startup, ngunit mayroon kaming kultura ng mabilis na pagkabigo at muling pagsubok. At ang pinakamahalaga, ang aming core ay ang pag-target sa global market simula pa lang. Habang pabalik sa hotel,
naguluhan ako. Ang kumpiyansa at teknolohiya na nakita ko sa mga startup companies ay hindi basta-bastang maipaliwanag bilang swerte. Kung humihina ang Pilipinas, bakit napakaraming kumpanya ang lumalago? Nang gabing iyon, nag-alinlangan ako habang inaayos ang aking interview notes. Tinanggal ko ang orihinal kong plano na headline, ang limitasyon ng Pinoy startup. Sa halip, isinulat ko ang bagong headline, Pinoy Startup, Pagsakop sa Global Market. Kinaumagahan ng ikatlong araw, nagtungo ako sa Research Institute ng Philippine Precision Electronics, PPE. Nang may halo-halong pag-asa at kaba, inisip ko na dito ko mailalantad ang false image ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa loob ng ilang taon, nakagawa ako ng ilang report na may headline, hindi na makasabay ang PPE sa Huawei. Pagdating ko sa gate ng PPE Research Institute, nagulat ako sa laki nito, parang isang maliit na lungsod. Si Manager Lin ang sumalubong sa akin. Reporter Long, maligayang pagdating. Sa loob ng kalahating araw, ipapakita ko sa inyo ang aming mga innovative research facilities. Pagkatapos ng security check sa entrance, binigyan ako ng visitor's badge. Idinagdag ni Manager Lin na nakangiti, bawal magpicture. Maraming sensitibong teknolohiya dito. Una naming binisita ang Mobile Technology Showcase. Iba't ibang cutting-edge devices ang ipinakita, mula sa foldable smartphones hanggang sa rollable displays. Ito ang mga prototype na hindi pa nalalabas sa market. Siguro makikita pa sa loob ng 3 taon, sabi ni Manager Lin. Ipinakita niya sa akin ang isang multi-foldable device na mas advanced pa sa foldable smartphones. Sa totoo lang, nagulat ako. Ito ay teknolohiya na hindi ko pa nakikita sa China. Hindi ba't nagde-develop din ng ganitong teknolohiya ang Huawei o Xiaomi? Ngumiti si Manager Lin. Sinisubukan nila, ngunit hindi nila malutas ang problema sa durability ng display. Nakatitiyak kami ng teknolohiya na hindi magkakaroon ng problema kahit na fold ng 100,000 beses. Lumipat kami sa Semiconductor Research Lab. Ang mga kagamitan at teknolohiya na nakita ko dito ay mas matindi pa. Ito ang aming susunod na henerasyong 3-nanometer Semiconductor Manufacturing Process Module. Sa kasalukuyan, kakaunti lang ang may ganitong teknolohiya sa mundo. Napipi ako. Ito ay teknolohiya na matagal nang sinisikap na habulin ng China. Alam mo ba kung bakit nabigo ang Chinese semiconductor sa kanilang pag-usbong? Tanong ni Manager Lin. Hindi ako makasagot. Nagpatuloy si Manager Lin. Ang teknolohiya ay hindi basta-bastang mahahabol sa maikling panahon. Mayroon kaming mahigit 30 taon ng accumulated expertise. Ang paggawa ng isang semiconductor chip ay dumadaan sa higit 800 na proseso. Kapag isa lang ang pumalya, buo na ang pagkabigo. Habang paalis sa institute, isang tanong ang patuloy na umiikot sa isip ko. Kinasusuklaman ba namin ang Pilipinas noon para lang sa imaheng gusto ng gobyerno? Nang gabing iyon, sa hotel room, nilunod ako sa pag-iisip habang tinitingnan ang aking interview notes. Ang mga report na isinulat ko hanggang ngayon, ito ba ay katotohanan o ang katotohanan gusto naming makita? Kinaumagahan ng ika-4 na araw, nagpunta ako sa PTV People's Television, ang public broadcasting organization ng Pilipinas. Sa lobby, nakilala ko si Kai Yijun, isang financial reporter na kasing edad ko. Ayon sa kanyang business card, mayroon siyang halos 10 taong karanasan. Reporter Long, ang pangalan niyo ay kilala sa mainland media. Masaya akong nakilala ko kayo, sabi ni Kai Yijun. Habang papunta kami sa meeting room, nagpatuloy si Kai Yijun sa magaan na pag-uusap. Mas simple ang loob ng broadcast station kaysa sa inaakala ko. Ito ay kaiba sa karangyaan ng CCTV headquarters sa Beijing. Narinig ko na nahihirapan ang ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit hindi naman yata ganoon ang kalagayan, sabi ko. Marami ring problema ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang unemployment ng mga nasa mid-career, presyo ng real estate, at mababang birth rate. Araw-araw kaming gumagawa ng balita tungkol sa mga isyung ito. Seryosong sagot ni Kai Yijun.
Ipinapalabas din ang ganoong mga negatibong nilalaman? Hindi ko mapigilang tanungin. Oo naman. Trabaho namin iyon. Trabaho ng media na ituro ang mga problema ng ekonomiya ng Pilipinas at punahin ang economic policies ng gobyerno. Agad na sumikip ang dibdib ko. Sa China, hindi maiisip ang paggawa ng balita na pumupuna sa pulisiya ng gobyerno. Kahit ganoon, wala bang pressure mula sa gobyerno? Tumawa si Cai Yijun. Natural, mayroon. Pero ipinaglalaban namin ang kalayaan ng editorial. Sinubukan ng bawat gobyerno na kontrolin ang media, ngunit sa tuwing iyon, lumalaban kami at ipinagtatanggol ang kalayaan namin ngayon. Pagkatapos ng pag-uusap, nag-lunch kami sa cafeteria ng broadcast station at nagpatuloy sa pag-uusap. Natural na tinuturo ni Cai Yijun ang mga problema sa kasalukuyang pulisiya ng gobyerno. Sa ganoong pag-uusap, wala siyang pakialam sa paligid niya. Kumusta naman sa mainland? May kalayaan ba sa pagsasalita? Ang tanong na iyon ay nagpadagok sa dibdib ko. Hindi ako makasagot ng tapat. Iba ang paraan namin sa pag-uulat. Uunahin namin ang interes ng bansa. Nag-iba ang tingin ni Cai Yijun. Tila naintindihan niya ang kahulugan ng sagot ko. Ang hirap siguro, bilang isang reporter na naghahanap ng katotohanan. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa aking puso. Pagkatapos naming kumain at umalis sa broadcast station, naglabasan ang magulong pag-iisip. Kailangang sundin ng media sa China ang utos ng gobyerno, ngunit hindi ganoon sa Pilipinas. Sa unang pagkakataon, nagsimula akong magduda sa paraan ng pag-uulat ng China. Ang bagay na itinuturing kong natural hanggang ngayon ay biglang naging hindi komportable. Ito ay isang pagdududa na hindi ko pa naranasan sa loob ng 10 taon bilang isang reporter. Pagbalik ko sa hotel, tinitingnan ko ang labas ng bintana at nag-isip, ano ang katotohanan? Ang mga report ba na isinulat ko ay katotohanan? Kinaumagahan ng ika-5 araw, inayos ko ang interview at sinimulan ang pagsusulat ng draft. Kahit may malaking pag-aalinlangan sa puso ko, nagdesisyon akong isulat ang totoo kong nakita. Dahil obligasyon ng reporter na ihatid ang katotohanan. Ang ekonomiya ng Pilipinas, may sistema na gawing oportunidad ang krisis. Nag-alinlangan ako nang isulat ko ang headline na ito. Ang ganitong headline ay magiging matindi para sa mga mambabasa sa China, ngunit malinaw ang katotohanang nakita ko. Ang mga Pinoy startup ay patungo sa global market. Ang teknolohiya ng PPE ay mas advanced kaysa sa inaasahan. Sa introduction, isinulat ko ng tapat ang una kong impresyon pagdating sa Pilipinas, ang efficiency ng Manila Airport, ang kabaitan ng taxi driver, at ang masiglang kalye ng Maynila. Pagkatapos, sa katawan ng artikulo, isinulat ko ang kwento ng Talino Tech at iba pang startup companies, pati na rin ang cutting-edge technology na nakita ko sa PPE Research Institute. Sa konklusyon, isinulat ko, ang Pilipinas ay hindi humihina, ngunit nasa proseso ng pagbabago. Mas nakatuon ito sa qualitative growth kaysa sa quantitative growth. Patuloy itong nangunguna sa mundo sa larangan ng cutting-edge technology at may mga bagay na dapat matutunan ng China. Ipinadala ko ang draft sa Beijing headquarters. Pagkatapos ng 2 oras, tinawagan ako ni Editor-in-Chief Xin Jiahao sa video call. Long Bawang, nabasa ko ang draft mo, mabigat ang boses ng Editor-in-Chief, hindi tulad ng dati. Huwag mong masyadong ipinta ang Pilipinas sa positibong paraan. Pinapanood tayo ng gobyerno, agad na sumikip ang dibdib ko. Tila na report na ang draft ko sa itaas. Pero, Editor-in-Chief, isinulat ko lang ang totoo kong nakita. Hindi mahalaga iyan, binabaan ng boses ng Editor-in-Chief. Kailangan mong isulat na humihina ang Pilipinas at ipilit na nangunguna ang China, lalo na ang bahagi ng semiconductor, tanggalin mo iyon. Isulat mo na nalampasan ng Huawei ang PPE. Hindi ako makapagsalita. Iyon ay kasinungalingan. Hindi ko magagawa iyon.
Kung magsulat ako ng iba sa nakita ko, hindi ako reporter, kundi mouthpiece ng gobyerno. Pinutol ng editor-in-chief ang aking pag-iisip at sinabing may pagputol, nakalinya ang karir ko dito. Ipadala mo sa akin ang binagong draft bago matapos ang gabi. Kung hindi, ipapagawa ko yan sa ibang reporter gamit ang pangalan mo. Naputol ang tawag. Nanatili akong mag-isa sa hotel room at hinigpitan ko ang kamao ko. Ito ba ay hindi reporter, kundi propaganda tool ng gobyerno? Tiningnan ko ang labas ng bintana at nalunod ako sa magulong pag-iisip. Gaano katotoo ang lahat ng mga report na isinulat ko hanggang ngayon? Ang mga lugar ba na pinuna ko ay talagang nasa masamang kalagayan tulad ng inilarawan ko? Ngayon, nasa isang sangang daan ako ng pagpili. Ihatid ang katotohanan o sumunod sa sistema. Gabi-gabi akong hindi mapakali sa hotel room. Hindi ako makatulog. Palagi kong ipinagmamalaki ang sarili ko bilang miyembro ng Chinese media at hindi ko kailanman pinagdudahan ang katotohanan ng aking mga report. Ngunit ngayon, lahat ay nag-iba. 3:00 ng madaling araw, bumangon ako sa kama at binuksan ang laptop ko. Isa-isa kong inalala ang lahat ng nakita ko sa Pilipinas. Ang autonomous business culture. Ang mga startup tulad ng Talino Tech ay malayang lumalaki nang walang kontrol ng gobyerno. Ang kanilang target ay ang global market simula pa lang. Ang mabilis na nagbabagong teknolohiya. Ang teknolohiya na nakita ko sa PPE Research Institute ay malinaw na world class. Lalo na ang semiconductor, mahirap habulin ng China. Kalayaan sa pagsasalita. Ang mga reporter sa Pilipinas ay maaaring punahin ang pulisiya ng gobyerno. Hindi sila natatakot na hanapin ang katotohanan. Transparent na sistema ng administrasyon. Ang public service sa Pilipinas ay efficient at transparent. Ang kaayusan na naramdaman ko mula sa Manila Airport ay nakakagulat. Ang nakita ko ay hindi isang humihinang bansa, kundi isang bansang humaharap sa hamon. Gayunpaman, inutusan ako ng editor-in-chief na itanggi ang lahat ng ito at magsulat ng kasinungalingan. Kung hindi ko sasabihin ang mga ito ng tapat, hindi ako reporter. Tumingin ako sa labas ng bintana. Sumisikat na ang araw sa Maynila. Nagdesisyon ako. Nagdesisyon akong sundin ang aking konsensiya. Binuksan ko ang laptop at nagsulat ng isang email. Ang receiver ay isang anti-establishment media outlet sa Hong Kong. Nag-request ako ng anonymity at isinulat ko ang lahat ng laman ng aking interview sa Pilipinas at ang katotohanan ng pagtatangka ng Chinese government na manipulahin ito. Bago ko pindutin ang send button, nag-alinlangan ako. Ngunit pinindot ko ang button. Pagkatapos, nagpadala ako ng mensahe sa editor-in-chief. Sinabing maaantala ang draft dahil sa problema sa kalusugan. Lumabas ako ng kwarto at nagdesisyon na damhin ang huling araw ko sa Maynila. Naglakad ako sa parke sa tabi ng Pasig River, nag-isip. Ang mga bagay na pinaniniwalaan kong tama hanggang ngayon ay marahil kasinungalingan. Ngunit simula ngayon, magiging reporter ako na naghahanap ng katotohanan. Habang pinapanood ko ang pagsikat ng araw sa Pasig River, naramdaman kong nabago ako. Pagbalik ko sa Beijing pagkatapos ng 3 araw, isang internasyonal na balita ang nag-report tungkol sa aking expose. Ang headline, Chinese Journalist. Naglabas ng katotohanan tungkol sa ekonomiya ng Pilipinas, censorship at fake news ng gobyerno. Natural, anonymous ang pangalan ko. Ngunit sa pagtingin sa detalye ng interview, mahuhulaan kung sino ang nag-leak sa loob ng China na censor ang report. Ngunit kumalat ito ng mabilis sa mga gumagamit ng VPN. Iba't ibang reaksyon ang lumabas sa social media. Nabigyan si Long Bawang ng suhol. Talaga bang ganoon ka-developed ang Pilipinas? Salamat sa pagsasabi ng katotohanan. Pagpasok ko sa opisina, tinawag ako sa opisina ng editor-in-chief. Kinabahan ako, ngunit pumasok ako ng may tapang, "Kumusta ang draft?" Tanong ni Editor-in-Chief Sin. "Pasensya na po, hindi ko pa natatapos dahil sa aking kalusugan."
tinitigan ako ng editor-in-chief. Ikaw ba ang nag-leak ng report na iyon sa international news? Alam na niya. Wala akong intensiyong itanggi. Opo, ako po ang gumawa. Ang nakakagulat, humilig lang si editor-in-chief Sin sa upuan at bumuntong hininga. Bakit mo ginawa iyon? Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo? Alam ko na ngayon. May komplikadong emosyon sa mata ng editor-in-chief. Galit ba ito o pag-unawa? Hindi ko alam. Long Bawang, hindi ka na makakapagtrabaho sa aming news agency. Desisyon ito ng itaas. Ito ay inaasahan. Tumango ako. Naiintindihan ko. Inayos ko ang opisina at umalis sa kumpanyang pinagtrabahuan ko sa loob ng 10 taon. Pag-uwi ko, tiningnan ko ang labas ng bintana, nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Imposible na makapagtrabaho sa ibang media sa China. Noon, napansin ko ang isang maliit na souvenir na dinala ko mula sa Pilipinas. Ito ay isang modelo ng Manila CBD. Hinawakan ko ito at naisip, hindi maglalaho ang katotohanan. Balang araw, mas maraming tao ang makakaalam nito. Pagkatapos ng 2 araw, nakatanggap ako ng email mula sa isang independent media sa Hong Kong. Lubos kaming humanga sa inyong tapang. Gusto niyo bang magtrabaho sa amin? Bumilis ang tibok ng puso ko. Ito ba ay isang bagong simula? Natural. May kaakibat itong panganib. Ngunit nagdesisyon na ako. Tiningnan ko ang modelo ng Manila CBD at sumulat ng reply. Gusto kong sumali. Hindi na ako tool ng sistema. Nangako ako sa lahat ng nagbabasa ng aking report. Mula ngayon, magiging reporter lang ako na naghahanap ng katotohanan. Ang 1 linggo sa Pilipinas ay lubusang nagpabago sa aking buhay. Natutunan ko na minsan, kailangan ng tapang na ituro ang katotohanan kahit hindi ito komportable. At ang tapang na iyon ang magtuturo sa atin sa tunay na kalayaan. Ang kwentong ito, sa pananaw ng isang Chinese journalist na bumisita sa Pilipinas, ay nagpapakita ng pag-unlad ng Pilipinas at ang censorship sa pagsasalita sa China. Si Bawang, na unang bumisita sa Pilipinas nang may pagmamataas, ay natanto ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng personal na karanasan at inilarawan ang proseso ng paghahanap niya ng tapang na hanapin ang katotohanan. Ang pangunahing mensahe ng kwentong ito ay ang kapangyarihan ng katotohanan at ang halaga ng konsensiya. Nagtanong ito ng isang katanungan. Kapag ang pinaniniwalaan natin ay hindi tumutugma sa tunay na sitwasyon, anong pagpipilian ang gagawin natin kapag nahaharap sa pagkakaibang ito? Isinakripisyo ni Bawang ang kanyang karir at kaligtasan at pinili ang katotohanan at ito ay nagdala sa kanya sa tunay na kalayaan. Ipinapakita ng kwento ang pagkakaiba ng Pilipinas at China sa iba't ibang aspeto tulad ng business culture, technological capability, freedom of speech at administrative system. At sa pamamagitan ng pagbabago ng loob ng isang tao, naghahatid ito ng mas malaking mensahe sa lipunan. Sa pamamagitan ng kwentong ito, maaari tayong mag-isip ulit tungkol sa kahalagahan ng pagtingin sa mundo ng walang pagkiling at ang halaga ng tapang na ipagtanggol ang katotohanan at konsensiya sa anumang sitwasyon. Hanggang dito na lang ang ating nilalaman ngayon. Ang inyong subscription at likes ay malaking suporta sa paggawa ng aming video. Salamat sa inyong panunood ng mahabang video na ito.